Nang pumasok si Marco sa bagong lutong puso, isang alon ng kakaibang damdamin ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang karaniwang kaba ng isang negosyanteng nagbubukas ng bagong branch. Ito ay isang uri ng pananabik at takot, isang pakiramdam na matagal nang inilibing sa ilalim ng mga ambisyon at tagumpay. Dito, sa gitna ng Makati, sa lugar na pinili niya dahil sa nostalgia, umaasa siyang makikita ang isang babaeng matagal na niyang hinahanap. 2 taon na ang nakalipas mula nang umalis siya, iniwan si Isabela ng walang pasabi. Ang pag-alis na iyon ay isang sugat na hindi pa rin naghihilom sa kanyang puso. Ang dahilan, ang pagbagsak ng kanilang negosyo dahil sa isang trader na kasosyo, ay nananatiling lihim na patuloy na nagpapahirap sa kanya. Tiningnan niya ang kabuuan ng restaurant, ang mga kulay, ang mga disenyo, ang mga pamilyar na amoy ng lutong Pinoy, lahat ay sinadya niyang ipaalala sa kanya ang nakaraan nila ni Bella. Sir Marco, sabi ng kanyang assistant, si Jessa, nandito na po ang mga aplikante. Ready na po ba kayo? Tumango si Marco, pilit na pinapanatili ang kanyang professional facade. Simulan na natin. Nagsimula ang pagdagsa ng mga aplikante. Sinubukan niyang mag-concentrate sa mga resumes at interviews, pero ang bawat mukha ay nagpapalabas lang ng anino ng isang taong hinahanap niya. Siya ay nagiging restless, nagdududa kung tama ba ang ginawa niyang pagbabalik. Baka wala na siya dito. Baka nakalimutan na niya ako. Pagkatapos ng ilang oras, nang halos sumuko na siya, isang babae ang pumasok. Nakakasual na blouse at palda, may dalang simpleng brown folder. Hindi niya agad nakita ang mukha nito dahil nakatingin ito sa sahig. Ngunit nang itaas nito ang ulo, tumigil ang mundo ni Marco. Si Isabela. Ang kanyang mata, ang pamilyar na matang puno ng apoy at pag-asa, na ngayon ay tila may anino ng lungkot. Ang kanyang ngiti na minsan ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya, ay wala na. Napalitan ito ng isang seryosong, matapang na ekspresyon. Naramdaman ni Marco na parang sinaksak ang kanyang dibdib. Isang kakaibang pakiramdam na halo-halong galit, pagsisisi at pag-asa ang bumalot sa kanya. Isabela Reyes, sir. Ang kanyang boses. Parang musika pa rin sa kanyang pandinig. Napakaganda pa rin. Marco. Mabilis niyang tinakpan ang bibig niya. I mean, Maiko. Ngumiti si Isabela, isang pilit na ngiti. Pardon me, sir. Miko Alcantara, pagtatama niya, habang pilit na pinapakalma ang sarili. I'm the restaurant manager here. Have a seat. Nanginginig ang kamay ni Marco habang kinuha niya ang resume ni Isabela. Binasa niya ang mga salita, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatili sa isang partikular na detalye. Marital status, single mother of 2. Children, Marco Vicky and Maria. Nanlamig si Marco. Marco V. Isang Marco V. na ang pangalan niya rin? At Maria. Ang pangalan ng kanyang namatay na ina. Impossible. Hindi ito maaaring maging coincidence. Dali-dali niyang tiningnan ang litrato sa resume at napansin ang larawan ng 2 bata, isang lalaki at isang babae, na halos kamukha niya noong bata pa siya. Ang tibok ng puso ni Marco ay parang isang martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Ilang taon na ang mga anak mo, Isabela? Tanong niya, pilit na pinipigilan ang pag-alog ng boses niya. 2 years old, sir. 2 taon. Exactly sa oras na umalis siya. Napayuko si Marco, pinilit itago ang sakit at pagkagulat sa kanyang mukha. Naintindihan na niya ang lahat. Hindi lang niya iniwan ang babaeng mahal niya, iniwan niya rin ang kanyang mga anak. Ang interview ay nagpatuloy, ngunit para kay Marco, ito ay isang blur. Si Isabela ay sumasagot sa mga tanong na may panatag na boses. Ang kanyang profesionalismo ay nakakatakot na kaiba sa babaeng minahal niya noon. Sa dulo, sinabi niya kay Isabela na tatawagan siya. Salamat po, Sir Miko, sabi ni Isabela, tumayo at nagbaw ng bahagya. Habang papalabas si Isabela, isang butil ng luha ang tumulo sa mata ni Marco. Hindi niya napansin na tinawag niya ang tunay na pangalan ni Isabela. Isabela Lee. Bulong niya. Napatigil si Isabela sa pinto. Hinarap niya si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Paano mo nalaman ang pangalan ko, sir? Tanong niya. Nagulat si Marco sa tanong. Nasa resume mo di.
Pagsisinungaling niya. Pero Miko ang pangalan mo, pagtatama ni Isabela. Isabela ang pangalan ko. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Sino ka? Tanong ni Isabela, ang kanyang tinig ay puno ng galit, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagdududa. Anong alam mo sa akin? Nang matapos ang interview, umuwi si Isabela na may halo-halong pakiramdam. Ang mukha ng manager na si Miko Alcantara ay parang isang matagal nang nawalang alaala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng pagmamahal na nakalimutan na niya. Pero hindi niya pinansin ang pakiramdam na iyon. Hindi na siya ang dating Isabela. Hindi na siya ang dating Isabela na naniniwala sa fairy tales. Kamusta, anak? Tanong ng kanyang ina, na may hawak na 2 bata. Okay lang po, ma, sagot ni Isabela. May trabaho na po ako. Talaga? Tanong ng kanyang ina. Sino ang amo mo? Miko Alcantara po, sagot ni Isabela. Manager po ng isang bagong restaurant. Ah, sabi ng kanyang ina. Mabuti naman at may trabaho ka na. Kailangan mo ng pera para sa mga bata. Tumango si Isabela. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng pera para sa mga bata. Hindi na siya ang dating Isabela na nagmamahal sa isang lalaki. Siya na ngayon ay isang ina, at ang kanyang mga anak ay ang pinakamahalaga sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw, nagsimula si Isabela sa kanyang bagong trabaho. Ang Lutong Puso ay isang magandang lugar, at ang mga kasama niya ay mababait. Ngunit, ang manager na si Miko Alcantara ay isang kakaibang tao. Siya ay palaging nasa paligid niya, palaging nagtatanong kung okay lang siya. Isabela, sabi ni Miko isang araw, okay ka lang ba? Mukhang pagod ka. Okay lang po, sir, sagot ni Isabela. Kailangan ko lang magpahinga. Sigurado ka? Tanong ni Miko. Gusto mo bang umuwi na? Hindi po, sir, sagot ni Isabela. May trabaho pa po ako. Tumango si Miko. CJ, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Isang gabi, habang nag-aayos si Isabela ng kanyang gamit, nakita niya ang litrato ng kanyang mga anak sa kanyang wallet. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Namimiss niya sila. Namimiss niya ang mga yakap nila. Sino ang mga bata na iyan? Tanong ni Miko na biglang lumitaw sa likod niya. Mga anak ko po, sir, sagot ni Isabela, pinunasan ang kanyang luha. Ang cute nila, sabi ni Miko. Mukhang masaya sila. Sir, sabi ni Isabela. Masaya sila. Tumango si Miko. Mabuti naman. Kailangan mong maging malakas para sa kanila. Isabela, na may ngiti sa mukha, ay nagsalita. Sir, salamat po. Tumango si Miko. Walang anuman. Pagkatapos ng ilang linggo, nagpatuloy ang kakaibang pag-ugali ni Miko. Isang araw, habang nag-iisa si Isabela sa restaurant, biglang dumating si Miko. Isabela, sabi ni Miko. Gusto mo bang mag-dinner sa akin? Sir, sabi ni Isabela. Hindi po. Bakit? Tanong ni Miko. Ayaw mo ba sa akin? Sir, sabi ni Isabela. Hindi po sa ganoon. Kasi hindi po ako naniniwala sa mga lalaki. Tumango si Miko. Naiintindihan ko. Pero, Isabela, gusto ko lang maging kaibigan mo. Sir, sabi ni Isabela. Salamat po. Pero hindi po talaga. Pagkatapos ng ilang oras, nag-uusap pa rin sila. Miko ay nagtatanong tungkol sa kanyang mga anak, at Isabela ay nagsasalita tungkol sa kanyang mga pangarap. Ito ay isang magandang gabi, at Isabela ay nagsimulang magbago ang kanyang isip tungkol sa kanya. Ngunit, ang lahat ay nagbago nang biglang tumawag ang ina ni Isabela. Anak, ang iyong mga anak ay may sakit. Kailangan mong umuwi na. Ma, sabi ni Isabela. Papunta na po ako. Sige, anak, sabi ng kanyang ina. Ingat ka. Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay tumayo. Sir, kailangan ko na pong umuwi. May sakit po ang mga anak ko. Sige, sabi ni Miko. Hatid na kita. Isabela ay nag-aalala. Hindi na po, sir. Kaya ko na po. Isabela, sabi ni Miko. Magtiwala ka sa akin. Hatid na kita. Tumango si Isabela. Sige po, sir. Salamat po.
Sa daan, Miko ay nagtanong. Isabela, sino ang ama ng mga anak mo? Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita. Sir, wag na po nating pag-usapan yan. Pero, Isabela, sabi ni Miko. Gusto ko lang malaman. Hindi na po siya babalik, sabi ni Isabela. Wala na po siya. Tumango si Miko. Naiintindihan ko. Nang makarating sila sa bahay ni Isabela, Miko ay bumaba. Salamat po, sir, sabi ni Isabela. Walang anuman, sabi ni Miko. Isabela, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Tumango si Isabela. Salamat po, sir. Ingat po. Ngunit, habang papalabas si Isabela sa kotse, aksidente niyang nahulog ang kanyang wallet. Kinuha ito ni Miko, ngunit sa pagbabalik nito, nakita niya ang isang lumang litrato nila ni Isabela, na masaya at nagmamahalan. Miko, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagtanong. Isabela, sino siya? Isabela ay nagulat. Sir, wala po yan. Isabela, sabi ni Miko. Siya ba ang ama ng mga anak mo? Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay tumango. Sir. Siya po. Miko ay nagulat. Ano ang pangalan niya? Marco, sabi ni Isabela. Marco Alcantara. Miko ay nagulat. Marco Alcantara. Tumango si Isabela. Sir. Siya po. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Miko. Iniwan niya po ako, sabi ni Isabela. Iniwan niya po kami. Miko ay nagulat. Bakit? Hindi ko po alam, sabi ni Isabela. Isang araw, nagising na lang po ako, wala na po siya. Miko, na may luha sa kanyang mga mata, ay niyakap si Isabela. Isabela, nandito lang ako. Huwag kang mag-alala. Isabela ay nagulat, ngunit niyakap niya rin si Miko. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Ito ay isang uri ng pagmamahal na nakalimutan na niya. Sir, sabi ni Isabela. Salamat po. Miko ay ngumiti. Walang anuman. Ngunit, habang niyayakap niya si Miko, narinig ni Isabela ang kanyang ina na tumatawag. Anak, sino yan? Isabela ay nagulat at siya ay humiwalay kay Miko. Ma, si Sir Miko po. Miko, tanong ng kanyang ina. Hindi ba't si Marco Alcantara ang pangalan niya? Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagtanong. Ma, anong sinasabi mo? Hindi ba't si Marco Alcantara ang pangalan ng ama ng mga anak mo? Tanong ng kanyang ina. Siya ba yan? Isabela ay nagulat at siya ay tumingin kay Miko. Si Miko, na may luha sa kanyang mga mata, ay tumango. Isabela. Ako si Marco Alcantara. Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita. Marco D. Isabela, sabi ni Marco. Patawarin mo ako. Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita. Bakit mo ginawa ito sa akin? Isabela, sabi ni Marco. Gusto ko lang maging kaibigan mo. Marco, sabi ni Isabela. Hindi ko alam kung sino ka. Ang bawat araw ay isang panibagong pagsubok para kay Marco o Miko sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan. Ngunit sa bawat panahong nagkakasama sila ni Isabela at ng mga bata, nakakalimutan niya ang pasakit. Ang kanyang plano na makisama sa mga bata sa pamamagitan ng pagtulong sa tahanan ng pag-asa, ang community center kung saan nagtatrabaho si Isabela, ay matagumpay. Ang bawat laro, bawat tawa, at bawat simpleng kwentuhan ay nagpaparamdam sa kanya ng isang kaligayahan na matagal nang nawawala. Sa tuwing nakikita niya ang dalawang kambal na sina Marco Vihi at Maria, tila nakikita niya ang kanyang sarili noong bata pa. Ang mga mata ni Marco Vihi ay kasing itim ng kanya, at ang tawa ni Maria ay parang musika. Hindi na mahalaga kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon na nasa piling siya ng kanyang pamilya. Sir Miko, salamat po sa lahat, sabi ni Isabela isang hapon, matapos ang isang feeding program sa center. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng pasasalamat na hindi pa niya nakikita sa kanyang mukha noon. Hindi po namin alam kung paano kayo pasasalamatan. Walang anuman, Isabela, sagot ni Marco, pilit na pinipigilan ang sarili na hindi hawakan ang kanyang kamay. Masaya akong makatulong.
Isabela, na may ngiti sa mukha, ay nagtanong. Sir, kumain ka na po ba? Hindi pa, sagot ni Marco. Gusto mo bang kumain tayo sa lutong puso? Tumango si Isabela. Sige po, sir. Sa daan, nag-usap sila tungkol sa mga bata, sa kanilang mga pangarap at sa kanilang mga pag-asa. Ito ay isang magandang sandali at Marco ay nag-isip kung ano ang magiging pakiramdam kung sila ay isang pamilya. Ngunit, ang lahat ay nagbago nang biglang tumawag ang kanyang assistant. Sir, nandito na po si Ramon Vargas. Nanlamig si Marco. Ramon Vargas. Ang lalaking nagpabagsak sa kanilang negosyo. Ang lalaking nagpahirap sa kanyang pamilya. Ang lalaking nagpahiwalay sa kanya at kay Isabela. Okay, sagot ni Marco. Ipaghanda siya ng isang table. Papunta na kami. Nang makarating sila sa lutong puso, si Ramon Vargas ay nakaupo sa isang table, naghihintay. Ang kanyang mukha ay may isang ngiti na hindi mo maintindihan. Ito ay isang ngiti na may halo-halong galit at panalo. Miko, sabi ni Ramon, tumayo at niyakap si Marco. Kamusta ka na? Hindi ko alam na nandito ka. Bakit ka nandito? Tanong ni Marco. Dahil, Miko, sabi ni Ramon. Nandito ako para sa negosyo. At, Miko, kilala mo ba si Isabela? Nagulat si Marco. Ramon, huwag mong ganyanin si Isabela. Isabela, tanong ni Ramon. Hindi ba't si Isabela ang pangalan niya? Isabela Reyes. Ang matalik kong kaibigan. Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagtanong. Sino ka? Isabela, sabi ni Ramon, hindi mo ako naaalala? Ako si Ramon Vargas. Ang kaibigan ni Marco. Isabela ay nagulat. Marco T. Isabela, sabi ni Ramon, nandito ako para sa iyo. Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita. Ramon, huwag mo akong lokohin. Isabela, sabi ni Ramon. Hindi kita niloloko. Nais kong sabihin sa iyo ang katotohanan. Anong katotohanan? Tanong ni Isabela. Ang katotohanan, sabi ni Ramon, ay hindi mo pa rin kilala si Marco. Hinding-hindi siya nagbago. Ramon, sabi ni Marco. Huwag mong sirain ang buhay ko. Marco, sabi ni Ramon. Hindi ko sinisira ang buhay mo. Sinisira mo ang buhay mo. At, Marco, mayroon akong isang mensahe para sa iyo. Ramon, na may isang ngiti sa kanyang mukha, ay nagsalita. Lagi mo akong iniisip. Laging may boses sa aking ulo na nagsasabi sa akin na kukunin ko ang lahat sa iyo. At ngayon, Marco, sinasabi ko sa iyo na kukunin ko ang lahat sa iyo. Lahat ng kinuha mo sa akin. At, Marco, kukunin ko si Isabela. Hindi maalis sa isipan ni Isabela ang mga salitang binitawan ni Ramon Vargas. Hindi pa rin nagbago. Laging may tinatago. Ang mga salitang iyon ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang utak, nagpapagulo sa kanyang puso. Ang pagkabigla at galit ni Miko nang makita si Ramon ay nagpatunay lang sa kanya na mayroon silang koneksyon sa nakaraan. Ngunit ano? Buong gabing hindi makatulog si Isabela. Ang mukha ni Marco, ang lalaking iniwan siya, ay naghahalo sa mukha ni Miko, ang taong biglang pumasok sa buhay niya. Bakit ganoon? Bakit pakiramdam niya ay mayroon siyang utang na loob kay Miko, ngunit sa kabilang banda ay galit na galit siya sa kanya? Kinaumagahan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa lutong puso, sinubukan niyang hanapin ang pangalan ni Miko Alcantara sa internet. Ngunit ang bawat search ay walang resulta. Tanging ang mga balita tungkol sa pagbangon ng isang kilalang negosyante na nagngangalang Marco Alcantara ang lumalabas. Si Marco, na dating pinabayaan ang kanyang pamilya para sa isang bagong buhay, ay ngayon ay isang matagumpay na tao. Ang kanyang puso ay pumitik sa takot at sakit. Si Miko ay Marco. Ito ay isang katotohanan na hindi niya matanggap. Ngunit bakit? Bakit niya kailangan na magpanggap? Bakit niya kailangan na bumalik sa buhay niya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumawag si Ramon. Isabela, kumusta ka na? May kailangan ka ba? Ramon, sabi ni Isabela, ang kanyang tinig ay nanginginig. Bakit mo sinabi iyon? Anong sinabi ko? Tanong ni Ramon. Bakit mo sinabi na hindi pa rin nagbago si Miko? Tanong ni Isabela. Isabela, sabi ni Ramon, gusto ko lang na maging malinaw sa iyo.
Hindi ka dapat magtiwala sa kanya. Bakit? Tanong ni Isabela. Dahil, Isabela, sabi ni Ramon, siya ang nagpabagsak sa aming negosyo. Siya ang nagpahirap sa akin. At, Isabela, siya ang dahilan kung bakit ka iniwan. Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Isabela, sabi ni Ramon, binigyan kita ng pera. Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Ngunit, Isabela, mayroong isang bagay na hindi ko sinabi sa iyo. Anong bagay? Tanong ni Isabela. Ang bagay, sabi ni Ramon, ay hindi mo pa rin kilala si Marco. Hinding-hindi siya nagbago. At, Isabela, mayroon akong isang bagay na kailangan mong malaman. Isabela ay nagulat. Anong bagay? Isabela, sabi ni Ramon, magkita tayo. Kailangan nating mag-usap. Nag-aalangan si Isabela, ngunit ang pag-asa na malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Sumang-ayon siya na makipagkita kay Ramon. Nang makarating siya sa isang cave, si Ramon ay naghihintay. Isabela, sabi ni Ramon, alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa mga anak mo. At, Isabela, alam ko na ang tungkol sa Marco na mahal mo. Ramon, sabi ni Isabela. Huwag mo akong lokohin. Isabela, sabi ni Ramon, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Ang Marco na mahal mo ay hindi ang Marco na kilala mo. Ramon, na may isang ngiti sa kanyang mukha, ay nagsalita. Isabela, si Marco ay isang mapanlinlang na tao. Hindi siya nagmamahal sa iyo. Nagmamahal lang siya sa pera. Ramon, sabi ni Isabela. Huwag mong sirain ang buhay ko. Isabela, sabi ni Ramon, sinisira niya ang buhay mo. At, Isabela, mayroon akong isang bagay na kailangan mong malaman. Si Marco ay mayroon ng ibang babae. Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagtanong. Ano? Isabela, sabi ni Ramon, nandito ang isang litrato. Tiningnan ito at makikita mo ang katotohanan. Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay kinuha ang litrato. Sa litrato, si Marco ay nakikipaghalikan sa isang babae. Ang kanyang puso ay nagdurugo. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Ramon, sabi ni Isabela, bakit mo ginawa ito sa akin? Isabela, sabi ni Ramon, gusto ko lang na maging malinaw sa iyo. Hindi ka dapat magtiwala sa kanya. At, Isabela, mayroon akong isang bagay na kailangan mong malaman. Ako ang ama ng mga anak mo. Tumahimik ang buong lutong puso. Ang tensyon sa hangin ay napakakapal, mas matindi pa sa usok mula sa mainit na niluluto. Napatingin si Isabela kay Marco o Miko sa pagkakataong ito. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng takot at galit na hindi niya pa nakikita noon. Si Marco, sa kabilang banda, ay nakatingin kay Ramon na may pagkapuot. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay parang apoy. Ramon, umalis ka na, sabi ni Marco. Hindi ka welcome dito. Hindi, Miko, sabi ni Ramon na may isang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ako aalis. Gusto kong makita ang iyong reaksyon. Gusto kong makita kung paano ka magpapaliwanag sa kanya. Si Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita. Marco, anong ibig sabihin nito? Isabela, sabi ni Marco na may luha sa kanyang mga mata. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi totoo ang sinasabi niya. Hindi totoo, tanong ni Isabela. Ang litrato na ito ay hindi totoo. Si Marco ay tumingin sa litrato. Ang kanyang puso ay nagdurugo. Alam niya na ang litrato ay gawa-gawa ni Ramon. Ngunit paano niya mapapatunayan ito? Paano niya maipapaliwanag ang lahat sa kanya? Isabela, sabi ni Marco. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi totoo ang sinasabi niya. Kung hindi totoo, tanong ni Isabela, bakit ka umalis? Bakit mo ako iniwan? Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita. Isabela, mayroong dahilan kung bakit ako umalis. Ngunit hindi ito ang tamang oras upang sabihin sa iyo. Hindi tamang oras, tanong ni Isabela. Kailan ang tamang oras? Pagkatapos mong sirain ang buhay ko? Si Marco ay walang masabi. Alam niya na mali siya. Alam niya na ang lahat ay kanyang kasalanan. Miko, sabi ni Ramon.
Ang iyong pag-uusap ay walang silbi. Sabihin mo na lang sa kanya ang katotohanan. Sabihin mo na sa kanya na ginamit mo siya. Hindi ko siya ginamit, sabi ni Marco na mailuha sa kanyang mga mata. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Mahal, tanong ni Isabela. Kung mahal mo ako, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinabayaan? Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay niyakap si Isabela. Isabela, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Si Isabela ay lumayo mula sa yakap ni Marco. Marco, sabi ni Isabela. Hindi kita mapapatawad. Hindi kita mapapatawad. Si Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay lumabas mula sa lutong puso. Si Marco ay sumunod sa kanya. Isabela, sabi ni Marco. Huwag kang umalis. Pakinggan mo ako. Sabihin ko ang lahat sa iyo. Marco, sabi ni Isabela. Hindi na mahalaga. Wala na ang lahat. Si Isabela ay sumakay sa kanyang kotse at umalis. Si Marco ay nanatili sa kalsada, nananatiling tulala at nasasaktan. Miko, sabi ni Ramon na lumapit sa kanya. Ngayon, ang lahat ay kinuha ko na sa iyo. Ang negosyo mo, ang babae mo, at ang mga anak mo. Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagtanong. Anong sinasabi mo? Miko, sabi ni Ramon na may isang ngiti sa kanyang mukha. Alam mo kung anong sinasabi ko. At, Miko, mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Ako ang ama ng mga anak ni Isabela. Hindi alintana ni Isabela ang malakas na pagbuhos ng ulan. Ang lamig na dumadampi sa kanyang balat ay wala sa kalingkingan ng lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Naramdaman niyang gumuho ang kanyang mundo. Ang Marco na minahal niya ay isa palang mapanlinlang na tao. Bakit niya kailangang magpanggap? Bakit niya kailangang magbalik sa kanyang buhay? Sa daan pa uwi, naalala niya ang mga salita ni Ramon Vargas. Hindi pa rin nagbago. Laging may tinatago. Ang mga salitang ito ay ngayon ay may kahulugan. Siya ay hindi lang iniwan ni Marco. Siya ay pinabayaan. At ang lalaking ito, ang Marco na nagbalik sa kanyang buhay, ay hindi ang Marco na minahal niya. Ma, sabi ni Isabela pagpasok niya sa bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Sino ang Marco Alcantara? Anak, sabi ng kanyang ina. Bakit? Anong nangyari? Ma, sabi ni Isabela. Ang Marco na mahal ko, siya ba ay pareho sa Marco na nakilala ko? Anak, sabi ng kanyang ina. Hindi mo na dapat pag-usapan yan. Iniwan ka na niya. Pero ma, sabi ni Isabela. Ang Marco na mahal ko ay hindi ang Marco na nakilala ko. Hindi siya ang ama ng mga anak ko. Ang kanyang ina, na may luha sa kanyang mga mata, ay niyakap siya. Anak, huwag mong sabihin yan. Mahal na mahal ka ni Marco. Kung mahal niya ako, sabi ni Isabela, bakit niya ako iniwan? Si Isabela ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Naramdaman niya na ang kanyang mundo ay gumuho. Isabela, nandito lang ako, sabi ni Ramon na dumating sa bahay niya. Hindi kita iiwan. Ramon, sabi ni Isabela. Bakit ka nandito? Isabela, sabi ni Ramon. Nandito ako para sa iyo. Mahal na mahal kita. Si Isabela ay walang masabi. Naramdaman niya na ang kanyang puso ay nagdurugo. Naramdaman niya na ang kanyang mundo ay gumuho. Ramon, sabi ni Isabela. Ang Marco na mahal ko ay hindi ang Marco na nakilala ko. At, Ramon, mayroong isang bagay na kailangan kong malaman. Sino ang ama ng mga anak ko? Si Ramon, na may isang ngiti sa kanyang mukha, ay nagsalita. Isabela, hindi mo na dapat pag-usapan yan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay ang tayo. Ramon, sabi ni Isabela. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Sino ang ama ng mga anak ko? Si Ramon, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita. Isabela, patawarin mo ako. Ako ang ama ng mga anak mo. Si Isabela ay nagulat. Ramon eh. Si Ramon, na may luha sa kanyang mga mata, ay niyakap si Isabela. Isabela, patawarin mo ako. Ang lahat ay aking kasalanan. Patawarin mo ako. Si Isabela ay lumayo mula sa yakap ni Ramon.
Ramon, sabi ni Isabela. Bakit mo ginawa ito sa akin? Isabela, sabi ni Ramon. Gusto ko lang na maging malinaw sa iyo. Hindi ka dapat magtiwala sa kanya. At, Isabela, mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Ako ang ama ng mga anak mo. Si Isabela ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Nanginginig ang mga kamay ni Marco. Hindi niya maintindihan kung ano ang narinig niya. Si Ramon, ang traidor na dating kasosyo, ay sinabi na siya ang ama ng mga anak ni Isabela. Hindi ito maaaring maging totoo. Alam ni Marco ang lahat. Siya ang umalis, siya ang nag-iwan, at siya ang bumalik. Hindi siya maaaring maging mali. Ramon, ano ang sinasabi mo? Tanong ni Marco, ang kanyang tinig ay nanginginig. Huwag mo akong lokohin. Miko, sabi ni Ramon na may isang ngiti sa kanyang mukha. Hindi kita niloloko. Ang lahat ay totoo. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa iyo. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa pamilya mo. Anong pamilya? Tanong ni Marco. Wala kang pamilya. Wala kang kaibigan. Wala kang kapartner. Wala kang kahit sino. Si Ramon, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita. Miko, nagkakamali ka. Ako ay may pamilya. At, Miko, ang pamilya ko ay ikaw. Ang pamilya ko ay si Isabela. At ang pamilya ko ay ang mga anak niya. Si Marco ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Miko, sabi ni Ramon na mailuha sa kanyang mga mata. Ang lahat ay tapos na. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa iyo. Si Ramon ay lumabas mula sa lutong puso. Si Marco ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, nananatiling tulala at nasasaktan. Sir, sabi ng kanyang assistant, si Jessa. Ano ang nangyari? Wala, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay nanginginig. Umalis na siya. Umalis na ang lahat. Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay umalis mula sa lutong puso. Nagtungo siya sa kanyang opisina, at doon, nakita niya ang isang lumang isang litrato nila ni Isabela, na masaya at nagmamahalan. Isabela, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay nanginginig. Bakit mo ginawa ito sa akin? Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay kinuha ang litrato. Naramdaman niya na ang kanyang puso ay nagdurugo. Naramdaman niya na ang kanyang mundo ay gumuho. Marco, sabi ni Marco. Hindi ako makakaya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagtungo sa kanyang kotse. Nagtungo siya sa bahay ni Isabela. Nais niyang makipag-usap sa kanya. Nais niyang sabihin ang lahat sa kanya. Ngunit, nang makarating siya sa bahay ni Isabela, nakita niya si Ramon na nakasakay sa kanyang kotse. Ramon, sabi ni Marco. Bakit ka nandito? Miko, sabi ni Ramon. Nandito ako para sa pamilya ko. At, Miko, mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Ako ang ama ng mga anak ni Isabela. Si Marco ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Miko, sabi ni Ramon na may isang ngiti sa kanyang mukha. Umalis ka na. Wala ka na dito. Wala ka na sa buhay ni Isabela. Wala ka na sa buhay ng mga anak mo. Umalis ka na. Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay umalis. Naramdaman niya na ang kanyang puso ay nagdurugo. Naramdaman niya na ang kanyang mundo ay gumuho. Nang umuwi si Isabela sa bahay, naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Si Marco, ang lalaking mahal niya, ay isang mapanlinlang na tao. At si Ramon, ang lalaking nakilala niya, ay isang mapanlinlang na tao. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Ma, sabi ni Isabela, na may luha sa kanyang mga mata. Kailangan nating umalis dito. Anak, sabi ng kanyang ina. Bakit? Anong nangyari? Ma, sabi ni Isabela. Hindi ko na kaya. Kailangan nating umalis dito. Kailangan nating umalis dito para sa mga bata. Ang kanyang ina, na may luha sa kanyang mga mata, ay niyakap siya. Anak, huwag mong sabihin yan. Mahal na mahal ka ni Marco. Kung mahal niya ako, sabi ni Isabela, bakit niya ako iniwan?
Si Isabela ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Naramdaman niya na ang kanyang mundo ay gumuho. Isabela, nandito lang ako, sabi ni Ramon na dumating sa bahay niya. Hindi kita iiwan. Ramon, sabi ni Isabela. Bakit ka nandito? Isabela, sabi ni Ramon. Nandito ako para sa iyo. Mahal na mahal kita. Si Isabela ay walang masabi. Naramdaman niya na ang kanyang puso ay nagdurugo. Naramdaman niya na ang kanyang mundo ay gumuho. Ramon, sabi ni Isabela. Ang Marco na mahal ko ay hindi ang Marco na nakilala ko. At, Ramon, mayroong isang bagay na kailangan kong malaman. Sino ang ama ng mga anak ko? Si Ramon, na may isang ngiti sa kanyang mukha, ay nagsalita. Isabela, hindi mo na dapat pag-usapan yan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay ang tayo. Ramon, sabi ni Isabela. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Sino ang ama ng mga anak ko? Si Ramon, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita. Isabela, patawarin mo ako. Ako ang ama ng mga anak mo. Si Isabela ay nagulat. Ramon ni. Si Ramon, na may luha sa kanyang mga mata, ay niyakap si Isabela. Isabela, patawarin mo ako. Ang lahat ay aking kasalanan. Patawarin mo ako. Si Isabela ay lumayo mula sa yakap ni Ramon. Ramon, sabi ni Isabela. Bakit mo ginawa ito sa akin? Isabela, sabi ni Ramon. Gusto ko lang na maging malinaw sa iyo. Hindi ka dapat magtiwala sa kanya. At, Isabela, mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Ako ang ama ng mga anak mo. Si Isabela ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Ang sakit na naramdaman ni Marco ay hindi maipaliwanag. Hindi lang ang sakit ng pagkawala ni Isabela, kundi pati na rin ang sakit ng pagiging inosente. Paano niya mapapatunayan ang kanyang sarili? Paano niya maipapaliwanag ang lahat? Sir Marco, sabi ng kanyang assistant, si Jessa, mayroon po akong nahanap. Anong nahanap mo, Jessa? Tanong ni Marco. Sir Marco, sabi ni Jessa, nahanap ko po ang isang lumang litrato. Isang litrato po ni Ramon at ni Isabela. Si Marco ay nagulat. Ibigay mo sa akin. Si Jessa, na may isang ngiti sa kanyang mukha, ay ibinigay ang litrato kay Marco. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Sa litrato, si Ramon ay nakikipaghalikan sa isang babae. Si Ramon ni. Sabi ni Marco na may luha sa kanyang mga mata. Ginawa niya ito sa akin. Ginawa niya ito sa amin. Si Marco ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Sir Marco, sabi ni Jessa. Mayroon po akong isa pang nahanap. Isang video. Isang video po na nagpapakita ng lahat ng ginawa ni Ramon. Si Marco ay nagulat. Ibigay mo sa akin. Si Jessa, na may isang ngiti sa kanyang mukha, ay ibinigay ang video kay Marco. Sa video, si Ramon ay nagsasalita. Siya ay nagsasalita tungkol sa kanyang pag-iwan kay Marco. Siya ay nagsasalita tungkol sa kanyang pagpapanggap. At siya ay nagsasalita tungkol sa kanyang pag-alis. Si Ramon ni. Sabi ni Marco. Ginawa niya ito sa akin. Ginawa niya ito sa amin. Si Marco ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Sir Marco, sabi ni Jessa. Ano po ang gagawin mo? Jessa, sabi ni Marco. Nandito ang lahat. Ang lahat ng kailangan ko para mapatunayan ang aking sarili. Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagtungo sa kanyang kotse. Nagtungo siya sa bahay ni Isabela. Nais niyang makipag-usap sa kanya. Nais niyang sabihin ang lahat sa kanya. Ngunit, nang makarating siya sa bahay ni Isabela, nakita niya si Ramon na nakasakay sa kanyang kotse. Ramon, sabi ni Marco. Bakit ka nandito? Miko, sabi ni Ramon. Nandito ako para sa pamilya ko. At, Miko, mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Ako ang ama ng mga anak ni Isabela. Si Marco ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho.
Miko, sabi ni Ramon na may isang ngiti sa kanyang mukha. Umalis ka na. Wala ka na dito. Wala ka na sa buhay ni Isabela. Wala ka na sa buhay ng mga anak mo. Umalis ka na. Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay umalis. Naramdaman niya na ang kanyang puso ay nagdurugo. Naramdaman niya na ang kanyang mundo ay gumuho. Ang tunog ng makina ng kotse ni Isabela ay parang isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga mata ay walang katinuan, nakatingin sa daan, ngunit ang kanyang isipan ay nasa nakaraan. Isang nakaraan na puno ng sakit at pagdurusa. Siya ay nagpaplano na iwan ang lahat. Ang kanyang mga anak, ang kanyang trabaho, ang lahat ng kanyang mga pangarap. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi niya ito sinagot. Ngunit ang tawag ay nagpatuloy. Si Marco. Marco, ang lalaking nagpahirap sa kanya. Isabela, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay nanginginig. Pakinggan mo ako. May kailangan akong sabihin sa iyo. Kailangan nating mag-usap. Marco, sabi ni Isabela, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Wala na akong pakinggan sa iyo. Iniwan mo ako. Pinabayaan mo ako. Walang ka na sa buhay ko. Isabela, sabi ni Marco. Huwag mong gawin ito. Huwag mong iwan ang lahat. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa iyo. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa atin. Si Isabela ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Isabela, sabi ni Marco. Kilala mo ako. Alam mo na hindi ako ganoon. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag kang maniwala kay Ramon. Ang pangalan ni Ramon ay nagdulot ng isang matinding galit sa puso ni Isabela. Si Ramon, ang taong nagpahid ng luha sa kanyang mukha. Si Ramon, ang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa. Si Ramon, ang taong nagpapaniwala sa kanya. Marco, sabi ni Isabela. Sinong Ramon? Isabela, sabi ni Marco. Kailangan nating mag-usap. Halika sa lutong puso. Nandito ako. Naghihintay sa iyo. Si Isabela ay nag-aalangan. Ngunit, ang pag-asa na malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Sumang-ayon siya na makipagkita kay Marco. Nang makarating siya sa lutong puso, nakita niya si Marco na mailuha sa kanyang mga mata. At, sa kanyang tabi, si Ramon na may isang ngiti sa kanyang mukha. Isabela, sabi ni Marco. Salamat sa pagdating mo. Marco, sabi ni Isabela. Ano ang kailangan mong sabihin sa akin? Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita. Isabela, mayroong dahilan kung bakit ako umalis. Hindi ko kayang sabihin sa iyo noon. Hindi ko kayang magsalita. Hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. Ngunit ngayon, Isabela, nandito ang lahat. Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay ibinigay kay Isabela ang isang folder. Sa folder, nandyan ang lahat. Ang lahat ng ginawa ni Ramon. Ang lahat ng kanyang kasalanan. Ang lahat ng kanyang pagtataksil. Ramon, sabi ni Isabela, na mailuha sa kanyang mga mata. Bakit mo ginawa ito sa akin? Si Ramon, na may isang ngiti sa kanyang mukha, ay nagsalita. Isabela, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo. Ramon, sabi ni Isabela, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Huwag mo akong lokohin. Ang lahat ay nasa folder. Ang lahat ng kasinungalingan mo. Ang lahat ng ginawa mo. Si Ramon, na may isang ngiti sa kanyang mukha, ay nag-aalangan. Ramon, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Huwag mong gawin ito sa amin. Ang lahat ng iyong kasalanan ay nasa folder. Ang lahat ng ginawa mo ay nasa folder. Si Ramon, na may luha sa kanyang mga mata, ay umalis. Marco, sabi ni Isabela, na may luha sa kanyang mga mata. Ano ang lahat ng ito? Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita. Isabela, ang lahat ay totoo. Ang lahat ng sinabi ni Ramon. Ang lahat ng ginawa niya. Ang lahat ay totoo. Marco, sabi ni Isabela, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Huwag mo akong lokohin. Sino ang totoo? Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita. Isabela, hindi ko alam.
Hindi ko alam kung sino ang totoo. Ang katahimikan sa lutong puso ay nakabibingi. Si Isabela ay nakatingin sa folder, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng kasinungalingan ni Ramon, ang lahat ng kanyang pagtataksil, ay nasa loob ng folder. Ang lahat ng kasalanan niya. Ang lahat ng ginawa niya. Isabela, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang lahat ay totoo. Ang lahat ng ginawa ni Ramon. Ang lahat ng kanyang kasalanan. Si Isabela ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Marco, sabi ni Isabela, na mailuha sa kanyang mga mata. Bakit? Bakit mo ginawa ito sa akin? Isabela, sabi ni Marco. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Si Isabela ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Isabela, sabi ni Marco. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa iyo. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa atin. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa mga anak natin. Si Isabela ay nagulat. Mga anak natin? Isabela, sabi ni Marco. Mga anak natin. Ako ang ama ng mga anak mo. Hindi si Ramon. Si Isabela ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Marco, sabi ni Isabela, na mailuha sa kanyang mga mata. Bakit? Bakit mo ginawa ito sa akin? Isabela, sabi ni Marco. Patawarin mo ako. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa iyo. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa atin. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa mga anak natin. Si Isabela ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Marco, sabi ni Isabela. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Isabela, sabi ni Marco. Patawarin mo ako. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa iyo. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa atin. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa mga anak natin. Si Isabela ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay naglaho. Marco, sabi ni Isabela. Ang lahat ng ito ay masyadong mabilis. Isabela, sabi ni Marco. Naiintindihan ko. Ngunit, Isabela, mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Mahal na mahal kita. Si Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay niyakap si Marco. Marco, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Isabela, sabi ni Marco. Wala kang kasalanan. Ang lahat ay aking kasalanan. Ang lahat ay aking pagkakamali. Patawarin mo ako. Si Isabela, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita. Marco, mahal na mahal din kita. Isabela, sabi ni Marco. Mahal na mahal din kita. Ang bawat segundo sa simbahan ay parang isang panaginip para kay Isabela. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng pagmamahal na hindi niya pa naramdaman noon. Sa kanyang tabi, si Marco, ang lalaking minahal niya, ang lalaking iniwan niya, at ang lalaking nagbalik sa kanyang buhay. Isabela, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kita. Hinding-hindi kita iiwan. Marco, sabi ni Isabela, na mailuha sa kanyang mga mata. Mahal na mahal din kita. Ang pari na may isang ngiti sa kanyang mukha ay nagsalita. Marco Alcantara, tinatanggap mo ba si Isabela Reyes bilang iyong kabiyak? Opo, sabi ni Marco. Tinatanggap ko si Isabela Reyes bilang aking kabiyak. Mahal na mahal ko siya. Isabela Reyes, tinatanggap mo ba si Marco Alcantara bilang iyong kabiyak? Opo, sabi ni Isabela. Tinatanggap ko si Marco Alcantara bilang aking kabiyak. Mahal na mahal ko siya. Ang pari na may isang ngiti sa kanyang mukha ay nagsalita. Maaari mo nang halikan ang nobya. Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay hinalikan si Isabela. Ang lahat ng kanilang mga pangarap, ang lahat ng kanilang mga pag-asa, ay naglaho. Ngunit, ang lahat ng kanilang mga pangarap, ang lahat ng kanilang mga pag-asa, ay nagbalik. Marco, sabi ni Isabela, na may luha sa kanyang mga mata. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip.
Isabela, sabi ni Marco. Hindi ito panaginip. Ito ang ating buhay. Ang ating buhay na puno ng pagmamahal, pag-asa at pagpapatawad. Pagkatapos ng kasal, nagtungo sila sa isang hotel. Ang kanilang mga anak, sina Marco, Vicky at Maria, ay kasama nila. Sila ay masaya at sila ay puno ng pagmamahal. Ma, sabi ni Marco V. Sino si Papa? Anak, sabi ni Isabela. Siya si Papa. Siya ang ama mo. Siya ang ama ni Maria. Pa, sabi ni Marco V. Bakit ka umalis? Anak, sabi ni Marco. Patawarin mo ako. Mayroong dahilan kung bakit ako umalis. Ngunit ngayon, nandito ako. Nandito ako para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Si Marco V, na may luha sa kanyang mga mata, ay niyakap si Marco. Pa, mahal na mahal din kita. Maria, sabi ni Marco. Mahal na mahal din kita. Si Maria, na may luha sa kanyang mga mata, ay niyakap si Marco. Pa, mahal na mahal din kita. Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay niyakap ang kanyang mga anak. Naramdaman niya na ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Marco, sabi ni Isabela. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Isabela, sabi ni Marco. Hindi ito panaginip. Ito ang ating buhay. Ang ating buhay na puno ng pagmamahal, pag-asa at pagpapatawad. Ang kanilang kasal ay isang simbolo ng pag-ibig, ng pagpapatawad at ng pag-asa. Sila ay nagsimula ng isang bagong buhay, isang buhay na puno ng kaligayahan, ng pagmamahal at ng pag-asa. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagmamahal. Mula sa simula hanggang sa huling pahina, kayo ang naging inspirasyon namin. Habang isinusulat namin ang bawat kabanata, kasama namin kayo sa bawat ngiti, sa bawat luhang pumatak, at sa bawat pagsubok na dinaanan ni Marco at Isabela. Ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa pag-ibig na nasira at nabuo muli. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, sa tapang na harapin ang nakaraan, at sa pananampalataya na ang tunay na pag-ibig ay palaging karapat-dapat ipaglaban. Sana ay naantig ng kwentong ito ang inyong mga puso at nag-iwan ng isang aral na mananatili. Huwag nating kalimutang ang bawat dulo ay simula ng bagong pag-asa. Ano ang masasabi ninyo sa kanilang paglalakbay? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Masaya kaming basahin ang inyong mga kwento at opinyon. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nagmamahal. Kilig bawat sandali.